po si Ricardo Dichenko, 54 years old, taga Dasmariñas, Cavite po. Bata pa lang po kasi na open na po ako sa trabaho. Nung 6 years old po ako, namatay yung tatay ko. So para makatulong na rin sa mga kapatid ko, sa kasananay ko, nag-work na po ako sa palengke. So nakatapos naman po ako ng high school hanggang second year college. Hanggang sa nakapag-asawa nga po ako. Sa pag-aasawa, medyo nag-struggle po ako kasi nagkaroon po kami ng 4 na anak. Nakakuha naman po ako ng trabaho as a dishwasher hanggang sa maging kusinero. Natuto na rin po ako. Tapos po, nung nag-aaral na po yung mga anak ko, talagang struggle po kami. Nandun po yung mga time na marami kaming utang. Kararasan nga po yung ulam namin from mga scratch lang galing sa restaurant. Laig ng manok, yung mga scrap mula sa isda. Kasi 4 po yan nag-aaral. Nung high school na sila, nag-decide po kayo mag-asawa na mag-abroad ako. Kahit mahirap, siyempre malayo sa pamilya, para sa kanila, go. Sa airport pa lang po, parang ayaw mo nang umakyat ng eroplano eh. Talagang ayaw mo silang iwan. Kasi alam mo mangyayari, 7 months hindi napakadali, saka napakalayo mo. US po yung biyahe ko nun eh. Nung nasa barko na po ako, ibang community, ibang lahi. First time ko pong makipagsapalaran. Una, excited ka po eh. After 1 week, nandun na po yung homesick. Awa ng Diyos eh, nakapag-apply ako sa barko. Sa cook. Sa barko, in first 1 year, talagang struggle din kasi lot of adjustment. Actually, nung nag-apply po ako, binigyan kagad ako ng promotion as a commie 1. So may maraming mga naasar sa akin kasi parang na-overtake ko yung position. So binubuli ako, pinoprovoke ako magalit parang. Pero sa akin, siyempre, ang goal ko para makatapos yung mga anak ko, trabaho lang, walang away. So, mahirap pong magkasakit sa barko dahil mag-isa ka lang, hindi ka makapagpahinga ng maayos, siyempre malungkot ka, pakikisama sa tao, yung kasama mo sa kabina, ibang lahi. Minsan po, pag may mga malalaking alon, yun, mahirap po sa amin yun. Kasi nagpo 45 degrees po minsan yung barko. So talagang panalangin lang po yung panlaban mo ron. So as a kusinero po, nagpapakain po kami ng mga 4,500 na guests. So maaga pa lang po, gising na kayo. Lagi po kayong on call. So pagtapos ka na sa trabaho mo, ng lunchtime, may break kang 1 hour hanggang 2 hours po. So sa gabi, preparation ulit hanggang sa matapos, hanggang matapos na yung dinner time till 11 o'clock. Preparation po ulit yun para sa morning naman. So, in 7 months, ganun po ang rotation. So, nagtatrabaho po kami ng 10 to 12 hours a day, 7 days a week, in 7 months po. Sa ngayon naman po, awa ng Diyos, 17 years na po akong nagtatrabaho sa barko. Nakapagtapos na rin yung mga anak ko, awa ng Diyos. Yung dalawa ko po is graduated na rin ng multimedia, may trabaho na rin po. Kahit pa paano nakakatulong na rin po sa akin. Yung isa ko pong anak, graduate na ng education, saka board passer po. Isa ko naman pong anak, nakapagtapos din po siya ng short schooling at may business na rin po siya. Awat tulong ng Diyos. Papasalamat din po sa asawa ko kasi kahit pa paano, napalaki niya po yung mga anak ko ng maayos, kahit malayo po ako. Saka, naibigay ko rin po yung mga pangangailangan nila, una sa lahat. Saka masaya pong pamilya namin, awat tulong ng Diyos. Nakapagpundar na rin po ako ng bahay. Kahit pa paano, nakagkaroon ng konting gamit, nakapag-ipon. Saka kahit pa paano, naibibigay ko po yung mga needs na nila. Gusto ko na po mag-settle down kasi awa ng Diyos, okay na naman po kami. Po, dati ako po yung humihingi ng tulong eh. Ngayon po, nangangailangan pa na, hindi na po maalis yun. Pero iba na po yung nakakatulong na rin po ako kahit pa paano. Kasi laki nga rin po ako sa hirap. So yung mga anak ko, ayaw pong maranasan din yung hirap ko. So gusto ko silang magkaroon ng, yun po yung una kong goal eh, magkaroon sila ng magandang buhay. Siyempre yung mga nangangailangan din sa akin, mga kapatid ko, natutulungan ko rin po. Yun po yung pinaka, simple lang po pero very useful naman po yung goal ko para sa kanila. Actually before, para may mga doubt po ako sa mga nangyayari, ba't ganitong hirap? Pero later on, na-realize ko po na may learning. So, pag hindi ka naman nahirapan, wala kang magagawa kung puro easy life lang eh. Parang ganun, matututo ka maging matibay. Saka matuturo mo sa mga anak mo po yung mga naging experience mo talaga. Saka awa ng Diyos talagang, ang Diyos po talaga nagpo-provide at the right time. So, masasabi ko lang po na kahit may mga pagsubok,
na kahit mga may hirap, basta't may goal ka, may focus, saka siyempre unang-una sa lahat panalangin. So wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ipagtiwala lang po natin sa Diyos lahat po ng ating mga ginagawa. Lakipan lang po natin ng sipag, tiyaga, laban lang po.